So, habang iniintay si Champ, chikahan ko muna kayo. Magpe-prepare kasi ako ng merienda niya, pero wala pa siya. Uwi niya mga 3:30, ganun, 3:34. And kulimlim dito sa amin ngayon dahil umuulan. Actually, umulan kanina. Hindi naman ganun kalakas, pero yung light shower. Wait lang. Ayusin ko lang yung aking buhok. Light showered lang. And baka mamaya ay lumakas. Kaya hindi na ako naglaba. Putol yung laba ko. Actually, kahapon, naglaba na ako. Pero may mga natira pa kasi ang dami naming, siguro 2 weeks na damit namin sa village. Ang aking labahin. Marami akong labahin. And then, ano ba? Magchichika tayo. So, as promised, sasabihin ko sa inyo, share ko sa inyo kung ano-ano yung mga pre-process naming documents sa village. And saan namin gagamitin ang mga ito. So unang-una, ang pre-process namin ay para kay Champ, yung passport renewal niya, and si Santosh, national ID at saka passport renewal din. And then yung sa akin, voters ID, ano ba yun? National ID, passport, at higit sa lahat, yung citizenship card or yung nagarikta. Opo, nag-change na po ako ng citizenship. Bakit? Maraming mga factors kung bakit napag-desisyon na naming mag-asawa na magpalit ako ng citizenship. And sad to say, and unfortunately, walang dual citizenship dito sa Nepal. So, ganun pa man, nakakalungkot pero nabitawan ang pagiging isang Pilipino. Pero, sa puso, sa isip at sa salita, nananalaytay ang dugo ng pagiging isang Pilipino. Sa papel, oo, hindi na ako Pilipino, pero nasa akin pa rin. Dala-dala ko pa rin ang bandila ng Pilipino. So, ayun, nauna naming i-process ang citizenship card ko kasi hindi ako makakuha ng voters ID or ng passport or ng national ID kung wala yung citizenship card. So, yun ang pinaka-main na kailangang gawin or unahin bago ang lahat ng ibang IDs. Actually, hindi iyon. Di ba una kaming pumunta ng Philippine Consulate? Iyon ay para i-cancel ang aking passport. At nagbayad ako ng 7,040 rupees para sa cancellation ng passport. And kukunin nila, attach ko na lang yung mga clips ng mga pictures or ng videos na na-take namin habang pinaprocess namin ang lahat ng ito. So, sa Philippine Consulate, it will take 1 week, 7 to 10 days, working days, para sa cancellation ng passport. So, nakuha namin yon within 8 days, tatawag sila. And, kukunin nila yung passport na original, ang ibibigay lang is yung isang papel. Papel lang siya, certification na nagsasabi na isinorender ko ang aking passport. So, after nun, pumunta kami ng village, and at the same time, nagbakasyon na din sila Champ, kaya nakasama namin sila. And then, sa village, nag-process muna kami ng citizenship card. At itong citizenship or yung nagarikta na tinatawag ay may iba't ibang klase. May 3 types sa Nepal. Dito sa Nepal, I think mostly Nepal ang may citizenship card. Sa iba is national ID. Sa ibang bansa is national ID, and sa atin din parang ganun. So dito sa Nepal, may 3 klase ng citizenship. Merong tinatawag na Bamsaj. Hindi ako sure sa correct word. Parang Bamsaj, NRN, at saka yung Anggarit.
So, yung Angarit, iyon yung sa akin. Yung Bamsaj is iyon yung naturally born na Nepali. Ibig sabihin, nanay or tatay and tatay is Nepali. Yung nanay or yung tatay is pure Nepali. So, yun ang tinatawag na Bamsaj. Parang si Santosh, yung nanay at saka yung tatay niya, Nepali. Kaya siya ay Bamsaj ang citizenship card. Ngayon, si Champ, nanay niya is ibang lahi and tatay niya is Nepali. Automatic Bamsaj pa rin ang tawag doon na citizenship card. Ngayon ako, since ako ay foreigner at ay asawa ko ang Nepali na lalaki, kaya ang makukuha ko is Angarit. Hindi ako sure. Sinabi sa akin ni Santos yung pero isti ko na lang dyan yung correct pronunciation. Angarit citizenship card ang sa akin. And meron din namang NRN na citizenship card. So, anong pagkakaiba ng tatlong citizenship card na ito? So, mostly ang Bamsaj at ang Angarit ay walang masyadong pinagkaiba. Mostly, pareho lang siya unless I think 6 na type. Ibig sabihin, hindi ako pwedeng tumakbo. Ang Angarit Nagarita holder ay hindi pwedeng tumakbo bilang Prime Minister. Yung matataas na position ba? So, pwede ako tumakbo as barangay captain, pero hindi ako pwedeng tumakbo as senator, Senate officials, House Speaker, lahat ng matataas ng posisyon sa tawag nito sa politics, ganon. Pero the rest, pwede ako mag-own ng business, pwede akong anong tawag nito? Kung ano yung pwede doon sa mag-travel ng as in hindi ako hihinga ng nung mataas ang air ticket, yung mga ganong bang instances. So, mamaya sabihin ko sa inyo kung bakit kami nag-decide na palitan ang aking citizenship. So, yun nga, ayun, yung pag-process ng Nagarita is sa village lang mismo ng asawa. Doon lang pwedeng i-process yon. Kaya umuwi kami ng village para doon. And at the same time, sakto, expired na passport ni Champ, expired na passport ni Santos, and hindi siya pwedeng makakuha ng national ID before dahil doon sa marriage certificate nga. So, since may marriage certificate na kami, kaya nakapag-process na din siya ng national ID. So, going back dito sa aking citizenship card na pag-process, it takes some time doon sa proseso. Iyon lang ang pinakamatagal. Mostly, nag-take ng time dahil yung case namin is nag-iisa first time na nangyari sa Mayanglong na magkaroon ng foreigner na kukuha ng Nagarita. Kaya maano sila anong tawag doon? Careful or mabusisi. Mabusisi sila sa pagbibigay ng Nagarita. Kaya siguro it takes a lot of time na first, unang punta, kasi ang procedure niyan is pupunta muna sa ward. Pasensya na, ina-explain ko in detail just in case na may mga kababayan din ako na gustong mag-process ng na nandito sa Nepal na gustong mag-process din. So, para ba may idea sila. So, pasensya na kung medyo mapapahaba ang aking explanation at ang aking pagkukwento sa inyo in detail. Actually, plan ko kayong kwentuhan dun sa taas kanina. Kaya lang, umulan. So, at least hindi sana kayo maboboard na ito lang yung view nyo. At least sa taas na enjoy nyo yung view ba. Pero umulan, kaya ayun, dito na lang tayo sa sa living room. Kasi di ba nag-promise ako na i-share ko sa inyo yan. So, ayun nga, balik tayo sa sinasabi ko. Yung
processing is, unang-una, cancellation ng Philippine passport. Iyon ang pinaka-main na requirements nila. Since wala nga silang dual citizenship, kailangan may pruweba na na-cancel na ang passport, Philippine passport. And then after nun, pupunta dun sa ward, barangay hall na tinatawag sa atin, para humingi ng sifaris, ang tawag. Sifaris is like recommendation galing sa barangay captain. So, mula doon sa ward, magbibigay sila ng sifaris. After nun, pupunta sa district administrative office. Ngayon, doon sa district administrative office, nag-require sila ng police assistance. So, from there, pumunta kami sa, siguro, kumuha kami ng sifaris, di ba? Sifaris means yung recommendation nga. So, it takes 1 day doon. 1 day, pero nagkaroon ng problema sa sifaris, kaya pumalik kami ng pangalawang araw. And then after nun, punta naman kami, actually dito sa sifaris, tulad ng sabi ko sa inyo nung nakaraan, ano yun since barangay captain is kamag-anak namin, kaya hindi kami masyadong nahirapan. So, nung pag pumunta kami, wala doon, tawagan lang ni Santos yung barangay captain. Pupunta na siya agad. Kaya very thankful kami kasi napaka-accommodating nila. And then, after nun, district administrative office. Sa district administrative office naman is kamag-anak din. So, kumbaga, hindi rin kami nahirapan kasi instead na pumila kami, direct na kami doon sa pinaka-head nagpunta. And siya yun ang hingi ng assistance sa police station para ma-verify ang aming kasal or ang aming kiniklaim or hinihinging pinaprocess na citizenship card. Kasi nga, since first time na nangyari yon, kaya nagiging maingat sila, mabusisi. So, from there, nagpunta kami sa police station. Then, yung police, it takes Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Dumating kami ng Teratum ng April 12, Sunday. Oo, Sunday. So, Sunday is Sunday, dumating kami, pahinga, nagpahinga, hindi kami nag-process. Then, Monday and Tuesday. Monday is New Year ng Nepal, kaya holiday. And Tuesday is holiday din. Kaya nag-start kami mag-process ng Wednesday. So, Wednesday, mula dito sa ward, pumunta kami ng District Administrative Office. And then, after nun, the next day, bumalik kami ng District Administrative Office. And then, ang na-process lang namin nung Wednesday is yung passport ni Champ and yung passport ni Santos na half. And then, after nun, pumunta kami umuwi na kami kasi ang office timing is 5 o'clock lang. So, ngayon, Thursday, balik kami ng District Administrative Office. Then, nagbigay sila ng letter papunta dun sa police station para sa assistance ng na kailangan ng DAO ang tawag doon. Ngayon, dun sa police station, it takes some time. Sabi nila Saturday, but Saturday is non-working holiday. So, Sunday na kami bumalik. Thursday, Friday, and Saturday kasi it takes some time sa police para mag-verify sila. So, Sunday, nung bumalik kami, sabi ng police, around 2 o'clock in the afternoon, pupunta sila sa bahay para mag-check. So, Sunday nga, nag-check sila and everything until para ma-verify. Ang dami nilang questions para lang ma-proof na mag-asawa nga kami. Bakit nila ginagawa ang lahat ng ito? Kasi may mga instances na nangyayari na nakakakuha ng citizenship card kahit hindi, ang isang foreigner kahit hindi totoong kasal. Kaya nagiging maingat sila kasi sila ang mawawalan ng trabaho or makukulong once na mali ang binigyan nilang once na na-find out na mali ang bigay nilang citizenship card. Maling tao, parang ganon.
So, nagtanong nga din si Santos dun sa pulis, ito bang procedure na to is sa amin lang or para sa lahat? Sabi nung sa pulis, yung pagpunta ba sa bahay, sabi nung sa pulis, kasi, okay sa amin, malapit kami sa police station, pero may mga, just in case na may mga ibang magpa-process na malalayo ang lugar, kaya pinupuntahan nila sa bahay at doon sila nagbe-verify. So, since binigyan sila ng, sabi ng police, since binigyan sila ng government, since binigyan sila ng government ng, ng motorcycle or ng vehicle, so, kailangan nilang gamitin yon, at least hindi mahirapan yung ibang mamamayan. So, nakakatuwa naman at least, anong tawag nun? Gumagana ang ng gobyerno. So, ayun nga, mababait yung mga... dumating na si Cham. Hello, how's your first day of school? Wait lang Hello, how's your first day of school as class 10? It was different feeling, but it was fun. Fun? Yeah. Yeah, you're class 10 now, you're so tall. So, what merienda you want? Let me finish vlogging and then... Okay? But it will take some time. Okay. Just change your dress. Okay. Okay. So, asa na tayo? Ayun nga. So, pumunta ang pulis, may mga questions na may mga hininging documents, and aside from doon, nag-require sila ng 5 people as witness na may nagarikta. So, dumating sa bahay yung 5 katao na tinawag ni Santos para maging witness. Nag-stamp sila doon ng mga fingerprint, thumbprint, ganon. So, ayun, natapos siya. And the next day, kinuha namin yung letter na yon from the police. And balik kami ulit doon sa District Administrative Office. And then, kaso, nung pinasa namin sa District Administrative Office, takes some time pa for printout. Kaya, di ba? Monday, Tuesday. So, Wednesday na kami nakakuha nung Wednesday, nakuha ko na, full day yun kasi nga sobrang, kailangan nilang i-verify lahat. From 11 o'clock in the morning na nagpunta kami ng District Administrative Office para dun sa printout ng aking actual na nagarikta. Pakita ko sa inyo mamaya kung ano itsura. Kasi nasa taas, hindi ko na So, from 11 until 5 in the evening or in the afternoon, nakaupo kami, naghihintay para dun sa... And finally, after ng maraming meet namin yung pinaka-head. Actually, dapat kailangan namin i-meet yung pinaka-head ng DAO. Kasi ang na-meet, yung kamag-anak namin is yung assistant. So, ngayon, na-meet din namin yung sa section officer. May ilang katanungan. Yung mga ganun ba. So, after nun, finally, nakuha ko na ang aking citizenship card. So, iyon ang pinaka masasabi kong mahabang proseso, pero thank God kasi ang daming tumulong sa amin on the way na yon. Siguro kung wala sila, yung mga tumulong na yon, it will take more time pa compared dun sa time na kasi from Wednesday to Wednesday 1 week. So, hindi naman totally 1 week kasi nga may may mga police clearance pa and holidays like that. Kaya, ayun, thankful kami kasi may mga tumulong. And then, ano pa ba? Ay di nakuha ko na yung nagarikta ko. The same time na prinases namin is yung national ID. Kasi isa sa requirements ng national ID is yung nagarikta and yung marriage certificate. Yun lang, dalawa na yon. So, nakakuha ko ng national ID the same time. And the next day, Tuesday pala yun. Sorry, hindi Wednesday, Tuesday. And the next day, Wednesday,
ang tawag nito, voters ID naman at saka passport yung pre-process namin. So, iyon, all in all, wait lang. Uy, Chomp, you change dress there in the toilet. So, all in all, ayun nga, natapos kami ng pagpa-process ng Wednesday. So, I think after a week or two, ng lahat ng documents na kailangan namin. Yung passport dito sa Nepal is after a month pa makukuha. Kaya, hindi ko sure kung pupunta pa kami ng village or ipapadala na lang dito. So, yun ang aking update. And, after nun, tinanong ako ni Santosh anong feeling ko na ngayon ako ay isa ng Nepalese citizen. May video ako noon, i-attach ko na lang dyan kung makita namin. Pero if not, ang sagot ko sa kanya is, nothing change. Kasi, yung citizenship ko is kahit na ako ay Nepali na ngayon, pero sa puso, sa isip at sa salita ay isa pa rin akong Pilipino. The same way, sa puso, sa isip at sa salita ay isa din akong Nepali. So there's no weighing in kung ano yung mas matimbang sa akin, sa puso ko, kasi both pareho kong mahal ang bansa kung saan ako ipinanganak at kung saan ako naninirahan ngayon. So, may isa pang anong tawag nito? Yung na-meet namin yung mayor na kamag-anak ni husband nung patapos na kami at naalaman niya na nakakuha na akong nagarita. Gusto ko yung sinabi niya eh. Sabi niya sa akin, up na taw na bersinu. So in English, ang sabi niya, your place up na taw, your place, ano ba yung isa? Up na taw, your place and your roots. Ayun. Your place, your roots, and your roots don't forget. So nakaka-touch na nakaka-touch na siya magsabi ng ganun ba. Kumbaga, wag mong kalimutan ang roots mo. Kaya sabi ko, syempre hindi naman natin kakalimutan ang roots natin kung saan tayo nagmula. So, ayun, bakit nagtatanong kayo bakit ako nag-change ng citizenship? So, ang sagot ko dyan is for our peace of mind and practicality na din. Kasi since dito na ako maninirahan, hindi ba practical na mag-renew ako ng visa every year na magbabayad ako ng almost 40,000 rupees? Sabihin na natin kahit meron or wala akong panggastos para doon, mas pinili namin. Actually, itong decision na to is pinag-usapan namin mag-asawa, and we seek guidance of God din kung ano yung mas makakabuti. Kaya, ayun, kaya natagalan. Actually, last February pa ako nakakuha ng marriage certificate. At that time, pinaplanan namin. Pero since hindi pa kami confirmed and wala pa kaming, ano ba yun? We keep on praying for it actually. Nagpray kami kung anong way ang kailangan naming gawin. Ano ang kailangan naming gawin? Ayun. And we thank God kasi smooth ang lahat ng pag-process. Walang naging problema. Kaya, ayun. Masaya ako na nakapag-process kami ng ano bang tawag doon? Wait lang. Masaya ako na nakapag-process kami ng mga papers na to na walang naging problema. Of course, sabihin nyo hindi ako nalungkot. Nalungkot ako. May kurot sa puso ko, especially nung
kinuha ng Philippine Consulate yung passport ko. Pero, ganun talaga ang buhay, life must go on. So, yun po, kahit hindi na ako kahit hindi na ako Filipino citizen, pero sa puso, sa isip, at sa salita, Pinoy na Pinoy pa rin po ako. Yun lang po muna ang ating video for today. Maraming salamat sa patuloy niyong panonood, sa patuloy niyong makikinig na aking mga story. Nawa ay patuloy niyo po kaming subaybayan sa bawat araw ng aming upload. At maraming salamat po sa lahat ng nagla-like, comment at shares ng aming mga videos. At higit sa lahat sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, sobrang thank you po. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, baka naman po pwedeng pakiclick ang subscribe button below at ang notifications bell na din para updated kayo sa aming mga videos. Hanggang sa muli! See you tomorrow! Bye-bye! God bless! Hello, good evening. So how do you feel today being a Nepali in the paper? Nepal in the paper. Yeah, it's like, of course, Nepal is my second home. So, even if I change my citizenship, my heart, my family is still in the Philippines, no? So, it's like gaining two. It's just that there's no dual citizenship here in Nepal by paper. But in my heart, it is dual. Philippines and Nepal. That's what I feel. The same way what I feel when I'm Filipino. Of course, the same way now that I have the Nagarita, the citizenship, the same what I feel being a Filipino. No weighing which is better because it is the same. Half. So does anyone force you that to drop your passport? No one. It's my decision. It's our decision actually. And we seek the guidance of God. And He guide us on this decision, on this path. So that's why there's no forcing. It's a combined decision with the guidance of the Lord. We Amen. pray for it actually. So, yeah. It doesn't mean that I'm Nepali citizen now. It doesn't mean that I'm not a Filipino anymore. I'm naturally born Filipino. Sa puso, sa isip, at sa salita. Same way, I am naturalized Nepali citizen sa puso, sa salita, at sa gawa. So there is no weighing of that one. It's in it. It's just that there's no dual citizenship here in Nepal. Yeah, that's it. I'm happy that I have, especially practicality, that we don't need to spend too much. But aside from that, it is the convenient way to stay here in Nepal. So Might be I can have a business on my own name. So now you can vlog in the tourism spot Yeah. with a loud and clear Loud voice. and clear voice. I don't need to whisper, oh, maybe we need to pay 1,000 rupees. No. I can vlog, I can talk anytime. On your native language. On my native You can language. scream. Yes, I'm a Filipino. No. With Nepalese, That's what Document. what is that? We saw Mayor Daju there, the mayor of this province No, or this municipality. This municipality. He said, don't forget your roots. Tama ba? Yeah. Don't forget your roots. Don't forget your Place. place, even if you get this passport. I like what he said, really. Yeah. Up na gaw, up na tao,
In Don't forget. Nepali. Na virsa. Na versa. Na virsino. Na versino. He said like that. Yeah. So, like that. There is logic. This is it. So, he's a Nepali telling to me, don't forget my roots and my place. So, it's so overwhelming to hear that. Even if I didn't understand at first. I understand only up na go. And then up na town, no? Numbers, no? Like that. So, yes, I am happy being a Nepalese citizen because I know in my heart that I'm still a proud Filipino at heart also. If you like this video, please consider subscribing to our YouTube channel, SL Nepal. Thank you for watching. Have a nice day.